Kamusta po ang mga nagdaang araw natin? Hallelujah. Kahapon, galing ako ng Taytay Rizal. Maaga, nagising ako mga 4:30. Nagbiyahe ako para maiwasan ko yung traffic papuntang Bikutan. Kasi ang Bikutan, sobrang traffic, ano? Tapos yung area ng Taytay, medyo okay naman, nakarating ako ng maaga kasi graduation ng isang seminary doon at ako ay babati ng congratulations. Dami mga graduating events sa mga nagdaan hanggang sa ngayon, meron pa rin. Pero nung pag-uwi ko, talagang medyo matraffic na. Ang napansin ko, kasi maaga akong nagising, pagkatapos ng activity, gusto ko nang umuwi. Pagod na ako sa daan, but traffic pa, sabi ko, oh, traffic. Ay ako nagdadrive. Ganun talaga pag minsan Maynila, no? Yung napunta ka sa matraffic na area, tagal-tagal. Longing ako na makarating sa bahay para makapagpahinga. Ang title ng message natin, Tired Tents, Awaiting Glory. Okay, minsan mayroon tayong pagod sa buhay, ano? Alright. Pero tayo mga Christians, ang buhay natin ay hindi lang pang sa mundong ito. Okay? We are awaiting glory. Minsan pagod na tayo sa mga politician na mga corrupt. Okay? Minsan pagod na tayo sa mga nangyayari sa lipunan. Okay, pag pinapanood natin yung Facebook, yung mga balitang mga nakakatakot. Okay. Pero ito po yung situation natin. Pero ang mga Christians, we look forward sa mas magandang future. Hindi man sa mundong ito, pero sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sa next na slide, example lang ito kasi nung ako ay nag-aaral sa PMI, na-assign ako sa Manalo Gospel Church, isang area sa Dasmariñas. In that time, farm area, farm. Maglalakad pa kami, tatawid kami sa Tulay Bitin bago makarating doon. And every year, yung church namin, binabagyo, natutumba. Oo. Pagkatapos, isang taon na naman, ililipat sa lugar na kung saan mas okay, bago na naman. Kasi pag may bagyo, natutumba yung very simple na pawid na simbahan. May isang pastor, nung siya ay naging pastor doon, nangarap siya, sabi niya, dapat maging bato, semento, hollow block. Okay. And after ng 2 years, bumalik ako doon. Nakita ko yung church nila, bato na. Okay. Napagod na sila sa kalilipat, kaya ginawa na nilang bato. Minsan, life feels like camping in a worn-out tent. Fragile and uncomfortable. Minsan parang ang buhay natin ay nandito tayo sa tent na fragile and uncomfortable. Pero ito yung reminder ni Paul. These tired tents are not the end. God is preparing a glorious home for us. Minsan ang buhay ay parang nakakapagod. Pero tayo mga Christians, we are awaiting glory. God is preparing a glorious home for us. And so, ang tanong natin sa message ngayon, how should we live while we are still in these tired tents? Okay. Yung figurative expression dito sa Bible na tent, ito po yung katawang panlupa natin na minsan napapagod. Ito po yung buhay natin sa mundong ito na punong-puno ng mga challenges, minsan mga mabibigat na problems.
first po na response natin, basahin natin yung next na slide. We groan because we were made for glory. Okay. Ang buhay Kristiyano, totoo, masayang tunay. Pero ang reality, ito yung sabi ng Bible, we groan. Minsan meron yung groaning. Pero hindi ito yung grumbling or complaining. Hindi po. Yung bang, yung nakikita natin yung imperfection sa buhay. Nakikita natin yung mga yung mga nangyayari sa mundong ito na hindi maganda. Limbawa, nung nakaraang araw, may karambola sa SCTEX. Yung iba pupunta lang sa Baguio, yung isang SUV pupunta lang sa Christian Children's Camp sa Pangasinan. Pero may isang bus, Solid North, binangga, inararo sila, no? Tapos, mga 10 or 12 yung namatay. Tapos, ang dahilan lang, nakaidlip yung driver ng bus. Yung makita mo yung ganito na mga imperfections, mga problem na nangyayari sa ating mundo, minsan nakakatakot. Nung isang buwan, dito naman sa Mindoro, yung lumubog na barko. Summer na summer, hindi naman bagyo, pero may lumubog. So ito yung mga nangyayari na pag nakita natin, ano yung nag-grow yung spirit natin because of this imperfect world. And then, kanina lang, isang balita na yung isang alumni ng PTS namatay. Si Brother Mario at ang kanyang pamilya nagluluksa sila dahil magkasunod na namatay yung kanyang mga kapatid. Okay. So ito yung mga area na nag-groan tayo. Nag-groan. Okay. Yung ating puso. Minsan, sinama ako ng nanay ko para dalawin yung isang dying na auntie ko. Buti na lang Kristiyano siya, pinapakinggan ko. Yung bang nakikita kong nagsasuffer siya. Pero yung lumalabas sa bibig niya, sabi niya, tiisin. Okay? Kasi hindi lang ito yung buhay natin. Hindi dito magtatapos. Tayo mga Christians, we were made for glory. At yung imperfections na nangyayari sa mundong ito, pinapakita na hindi ito yung final na destination natin. Sa 2 Corinthians chapter 5, sabi dito, verse 2, in this tent we groan, longing to put on our earth heavenly dwelling. So, dito, pinapakita ng passage na meron talagang time to groan ang mga Kristiyano. Kasi sa mga imperfections na nangyayari sa mundo na minsan out of control, hindi natin makontrol, ang longing natin, yung heavenly dwelling. Sa verse 4, sabi dito, while we groan, while we are still in this tent, we groan, being burdened. So, very realistic si Apostol Pablo na sinasabi niya dito. Yung groaning natin una is longing for the heavenly dwelling. Sabi niya sa verse 4, yung groaning natin being burdened. Okay. May mga burdens sa mundong ito. Yung reality na nandito tayo sa mundo, talagang haharap tayo sa maraming burdens. Daming mga challenges, ang daming mga problems.
Kaya kahit mga Christians, nag-groan din tayo. Pero ang mabuti sa ating mga Christians, sabi ng salita ng Diyos, kung halimbawa yung pamilya ni Brother Mario, we mourn, but not without hope. Tayo man ay mag-mourn, pero hindi dahil, hindi yung walang pag-asa. So meron pa ring hope, may pag-asa, na yung mga kapatid ni Brother Mario halimbawa, makikita niya rin balang araw. Parang nag-abroad lang yan eh. Oo. Matagal man na hindi makikita. Pero, magkikita pa rin. Can you say amen to that? So, ganun po tayo mga kapatid. Yung mga mahal natin sa buhay, kung mauna sila sa Panginoon, magkikita pa rin tayo. Meron tayong hope. Pero yung mga hindi mananampalataya, hindi sila naniniwala sa pag-asa na yon. Sabi nila, paano ba yon? Mag-beer muna tayo. Or yung enjoy. Kasi life is short. Okay, yun lang yung kanilang isip. Kaya mag-enjoy na kasi life is short. Though isa sa ating mga values bilang mga Kristiyano is yung joy. Nag-enjoy tayo sa mga blessings ng Panginoon, nag-enjoy tayo sa Panginoon. Pero kung dumating yung mga realidad na burdens na sinasabi ng Biblia, meron tayong pag-asa na hindi nagtatapos ang buhay natin sa mundong ito. Sabi ni Apostle Paul sa Romans 8:18, basahin natin ng sabay-sabay. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. So, very practical siya, very realistic na may sinasabi siya ditong sufferings of this present time. Kasi siya mismo, bilang isang missionary, naranasan niya yon. Yung shipwreck. Okay. Yung siya ay muntik ng patayin, yung hinahabol siya. So, yung suffering, naranasan niya mismo at nakikita ng nangyayari. Sabi niya, of this present time. Pero anumang suffering are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi natin maiko-compare yung kasiyahan after ng mga ito. Parang yung isang mountain climber, umaakyat. Sa hirap na hirap sa pag-akyat niya. Sabi niya, ano ba ito? Yung kakapit sa bato, hirap na hirap. Pero sabi niya, nung nandun ako sa tuktok at nakita ko yung ang gandang tanawin, yung fresh air, nakalimutan ko yung hirap, yung aking pag-aakyat. Halimbawa, yung isang traveler na nandun siya sa isang tent na pag umulan, naglilik. Pero ang longing niya is in a strong and permanent home. Tayo po yon na mga Christians. Ang tingin natin sa buhay natin is a journey towards our permanent home. Yung pag tayo ay namatay, pupunta tayo sa langit. Ang tawag natin dyan ay intermediate state. Pero hindi pa yan yung final. Okay, kasi yon, yung ating katawan, nandito sa lupa, bulok, minsan kinain ng mga hayop, ng mga pating, halimbawa. Pero ang kaluluwa natin nasa heaven, ang tawag natin dyan is intermediate state. Pero yung final state natin ay pagbalik ni Jesus. At babaguhin niya yung mundong ito.
Ang tawag dito ay new heaven and new earth. And then yung ating katawang namatay, nabulok, at yung ating kaluluwa magsasama muli. Ang tawag natin dyan is glorified body, na katulad ni Jesus Christ. Hindi lang basta kaluluwa, meron ding katawan, pero hindi namamatay. Yun yung pinaka-permanent natin. Okay, magkwento muna ako sa next na slide. Ito yung first, mga 2018, pumunta kami sa Batad, Rice Terraces, and then after that, pumunta kami sa Tapia Falls. Okay. Nung nandun na kami, at after na na-enjoy namin yung pagpasa doon sa tubig, babalik na kami. Si Lynn, hirap na, sabi niya, naku, wala bang helicopter dyan? Gusto parang ang bigat na hindi nila kayang bumalik, sabi ko, naku. So, inaalalayan ko, kasi hirap na hirap yung pag-akyat. Pero very interesting, nung sumama si na elder, umulit-uli na sumama pa rin. Sumama pa rin yun, na naglakad uli papunta doon. Okay. Yung gustong-gusto na niyang makauwi dahil sa pagod. Okay. Gusto na niya mag-give up pero no other way. Kailangan talagang magtuloy. Okay. Ngayon, nasa US siya kasi napagod uli sa kanyang trabaho sa DepEd. May opportunity na makapagbakasyon. Sabi niya, para akong nakatakas. Pero ang napansin ko dito sa paglalakbay namin, minsan meron yung kubo, shed, na pagpagod ka, doon ka magpapahinga. Okay. Tingnan natin yung next na slide. May libro si John Bunyan na ang title is Pilgrim's Progress. Pinapakita dito yung journey ng mga Christians. Ang pangalan niya ay si Christian. Pagkatapos niyang dumaan ng daming mga challenges sa kanyang paglalakbay, napunta siya sa tinatawag na The House Beautiful. Okay. Beautiful house. Napakagandang house. John Bunyan's Christian has now arrived at the House Beautiful. The house built by the Lord of the hill. And while he tarries in that place, he is to be cared for by 3 godly women, prudence, piety, and charity. Each one in turn talks with pilgrim, Christian, ensuring that he is prudent, he is pious, and he is charitable. Now, ito ay very symbolic, yung House Beautiful. Na ang ibig sabihin nito, yung isang Kristiyano na napapagod, pwedeng magpalakas sa House Beautiful. Ang ibig sabihin nito ay yung simbahan. The believers, the Christians, the Christian gathering. Na sa ating journey, going to the promised land, minsan tayo napapagod, nasasaktan, pero napapalakas tayo sa gathering of Christians sa simbahan. Can you say amen to that? Ginagamit ng Panginoon yung fellowship ng mga Christians. Yung pupunta tayo dito sa simbahan, mapapakinggan yung salita ng Diyos, makikita yung ngiti ng mga kapatid, tayo ay napapalakas. Sabi ni Jesus Christ, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Let every Sabbath be your lodging there, and every quiet hour a visit to its chamber of peace." Alala ko yung aking kapatid
na nung kami ay mga high school, uma-attend kami sa simbahan pag Sunday, ganito. And then sa church namin, ini-encourage kami na magdala ng Bible. So, dala-dala namin yung Bible namin. Hindi katulad ngayon na nasa cellphone yung Bible. Okay. So, pag pupunta kami ng church, nahihiya kaming dalhin yung Bible namin. Nahihiya kami. Meron akong Bible na maliit, ilagay ko na lang sa wallet ay sa bulsa ko. Okay. Papasok sa church. Pero ito yung testimony niya, which is also my testimony na experience ko. Nahihiya kaming hawakan yung Bible, pero pagkatapos ng pananambahan, after the fellowship, after the worship service, para kaming napalaya uli, napalakas, at hawak-hawak na namin yung Bible palabas ng simbahan. Na hindi na nahihiya. Minsan pag ako ay pumapasok din sa simbahan, minsan hindi ko alam or hindi ako makaawit ng papuri. Pero pag kasama ko yung mga Christians, wow! Okay, kahit yung tono ay papunta doon, papunta rito, isinisigaw pa rin. So nakita, ang gusto kong ipakita dito mga kapatid, etong simbahan, yung gathering ng mga Christians, ginagamit ito ng Panginoon para mapalakas tayo. Kasi paglabas natin, ang dami na namang hinaharap kung ano-ano. Ginagamit ng Panginoon itong fellowship, kaya napakahalaga ito mga kapatid. Kasi napapalakas tayo sa simbahan. Ang description nito sa Pilgrim's Progress ni John Bunyan is the house beautiful. Ang simbahan is a house beautiful. Makikita mo yung mga beautiful na mga kapatid mo. Mapapalakas ka sa kanilang mga ngiti. Mapapaawit ka rin, mapapaindak ka. Kung ikaw ay malungkot, pumasok, paglabas mo, masaya ka rin. Napasaya ka. Pero much more dahil sa presensya ni Jesus Christ. Sabi niya, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Minsan din, pag wala tayo sa simbahan, nasa bahay, or ano, ang iniisip natin mga problema, kung anong lulutuin, anong pang tuition, kung ano-ano. Pero pag napasok tayo sa simbahan at napakinggan natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. At ang pangako niya, I will never leave you, I will never forsake you. Di ba napapalakas tayo? And then yung ating pananampalataya, lumalakas. Now, sa next na slide, meron yung kwento na pumasok sa simbahan yung isang ale. Maaga pa lang, nandun na sa simbahan. Gusto niyang lagi sa simbahan siya. Almost araw-araw nandun, naglilinis, aayusin, maglalagay ng mga himbok, okay, Bible. Laging nasa simbahan siya. Masaya siya lagi. Pagkatapos napansin ng minister, kinausap siya. Sabi, napansin ko, lagi ka dito sa simbahan. Sabi niya, oo nga po gusto ko nga dito na tumira Ayaw ko nang lumabas Dito na lang ako tumira sa simbahan. Pero sabi ng minister, ito pong simbahan, papasok tayo para mapalakas. And then hahayo tayo. Kailangan nating humayo. Kailangan nating pag lumakas tayo, hahayo tayo para i-share natin yung gospel sa ating mga kapamilya, mga kaibigan, para sila rin ay mapalakas. Yan po ang function ng church. Hindi po yung dito tayo titira dahil masaya. Hindi po. Mapapalakas tayo dito, lalabas, haharapin ang hamon ng buhay, magmimisyon, and then babalik uli para mapalakas, and then lalabas uli. Yun po yung function ng church natin. Okay, punta tayo sa pangalawa.
which is also ito yung panghuli. Para sagutin natin yung tanong, how should we live while we are still in these tired tents? Buhay na ito, basahin natin sabay-sabay. We hope because God's Spirit guarantees our future. Okay. Yung sa next na slide, ito po yung nag-graduate sa yung sa Nazarene, pero yung degree nila, yung Asia Graduate School of Theology. At dahil ako yung chairman of the board, kailangan kong pumunta at pumirma ng kanilang mga diploma. Sa testimony nila, nahirapan sila na magsulat. Mahirap talaga magsulat. Pero meron silang supervisor. Meron silang supervisor na tumutulong sa kanila. Hanggang sa matapos nila ang kanilang dissertation. Sa mga nagsusulat ng dissertation, meron kayong supervisor na tumutulong. Dito sa passage natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Verse 5, He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. Okay. Yung Holy Spirit, siya yung guarantee na yung pangako ng Panginoong Diyos sa atin na makakarating tayo sa glory, sa heaven, sa new heaven and new earth, ay yung Holy Spirit. Siya yung tutulong sa atin. Mahina tayo, hindi natin kaya, pero may Holy Spirit. Yan ang tinatawag ditong guarantee. God's Spirit assures us that glory is certain. At lahat ng mananampalataya, merong silang Holy Spirit. Sabi sa Ephesians 1:13, yung ating reading kanina, when you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Meaning, nung tayo ay sumampalataya kay Jesus, tayo ay sumampalataya sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo ay sumampalataya sa Kanya na namatay siya sa krus para sa ating kasalanan. When we believe in His finished work, we were marked with the seal, the promised Holy Spirit. Okay, so ito lang po yung hinihingi ng Panginoon para mayroong Holy Spirit sa atin. Believe, maniwala kay Jesucristo. And then, yung Holy Spirit papasok sa atin at siya yung tutulong sa atin. Kaya pag sinabi nating si Jesus sa puso ko, si Jesus sa buhay ko, yan po yung Holy Spirit. Nasa atin po. Tumutulong, nagpapalakas sa atin. Yan po yung sinasabi natin, yung sinasabi ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you. Bakit? Yung Holy Spirit ay nasa atin. Sa next na slide, nagkaroon po tayo ng baptism. At pinaliwanag ko mula sa Ezekiel na isa sa meaning ng baptism is the pouring of the Holy Spirit. Of course, yung washing, cleansing. Pero meron din yung pouring of the Holy Spirit. Na pag tayo ay sumampalataya, the Holy Spirit is poured upon us. Nasa atin na. Kaya kung itong mga kapatid na nabaptize, kung totoo na sila ay naniwala kay Jesucristo, the Holy Spirit has been poured into their lives. Okay? Kung totoo, yun po yung sinasabi natin lagi, ano? Ang Panginoon lang ang nakakaalam, nakakakita 100%. Sa next na slide, ang banal na Espiritu ay hindi bisita na walang ginagawa sa puso ng mananampalataya.
Siya ang paunang bahagi ng mana sa langit at garantiya ng pangakong hindi kailanman mabibigo. Kung inilagay ng Diyos ang kanyang espiritu sa atin, hindi niya tayo iiwan at tiyak na tatapusin niya ang kanyang sinimulan. Ayon sa Philippians 1:6, basahin po natin ng sabay-sabay, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Anumang sinimulan niya sa buhay natin, He will finish it. He will complete it until the day of Christ Jesus. Sa next na slide, ito po yung title ng lupa ng aking kapatid na pinalakad namin. At ito yung guarantee na yung lupa sa aking kapatid. Kasi may title. Hindi man niya nabibisita or hindi man niya nakikita or wala siya doon sa lupa na yon, hindi niya binakuran or whatever, pero ito yung guarantee na yung lupa na yon ay sa kanya. Ang sinasabi ng Biblia na guarantee ay yung Holy Spirit. Dahil nasa atin yung Holy Spirit, tiyak na atin din ang glory, ang heaven. Sigurado na makakasama tayo doon dahil sa Holy Spirit. Yun yung guarantee. Our third tense remind us we are not home yet. Dahil nakikita natin yung mga imperfections sa mundong ito at hindi tayo nakokontento sa imperfect na mundo, ibig sabihin nun, we are longing for a better home. God's promise of glory sustains our groaning. Pero dahil may pangako ang Panginoon na glory, na heaven, kahit meron tayong mga groaning sa ngayon, meron tayong pag-asa. And the Holy Spirit strengthens our hope every day. May Holy Spirit po sa bawat isa sa atin na sumampalataya. At siya yung tumutulong sa atin sa journey natin on that promised land. Gusto kong kwento uli yung isang mag-asawa na nag-mission sa Africa, pero pag after 30 years ng kanilang pagmi-mission, matanda na sila, retired na sila, pagbalik nila ng Amerika, kasabay nila yung presidente ng Amerika na pumunta ng Africa para mag-bear hunting. 2 weeks lang siya sa Africa, and then pagbalik ng presidente sa Amerika, winelcome siya ng music, may banda pa. Welcome, President. Very successful kayo sa iyong mission sa Africa. Welcome to America. Ngayon, itong mag-asawa, kino-compare nila yung sarili nila, nakikita nila, bakit itong presidente 2 weeks lang? Pagkatapos kami, 30 years. Pero wala man lang nag-welcome sa amin, nakalimutan kami after 30 years. So malungkot sila, pumunta na sila sa hotel at nagmumukmuk doon. Pero sa kanilang pagpe-pray at pagko-complain sa Panginoon, may impression ng Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon, you are not yet home. You are not yet home. When you reach your home in heaven, i-welcome kayo ng mga anghel. The best music you will listen. So, yung mga kapatid ni Brother Mario, lagay natin na welcome na sila doon sa glory. Sa atin ngayon, kumusta? Kung may mga pagod tayong nararamdaman dahil sa hamon ng buhay, hayaan mong ang iyong pagdaing ay humantong sa mas malalim
na pag-asa.